Casimero buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the... Jean-Real Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm gonna break with reality, Jean-Real Casimero. Dito sa akin lalaban, dito siya mababagsak. Matapos sumikat sa harap ng mga Pilipino at matagumpay na madepensahan ng Pinoy na si Jean-Real Casimero ang kanyang WBO Interim Bantamweight title laban sa matibay na Mexican boxer na si Cesar Ramirez. Nadumayo pa sa Pilipinas, ngunit pinatumba ito ng 4 na beses ni Cuadro Alas sa harap mismo ng pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Ang laban ay ginanap sa San Andres Sports Center sa Malate, Maynila. Makalipas lamang ang 3 buwan, nabigyan ng pagkakataon si Cuadro Alas na lumaban para sa isang world title. The victory also set Casimero up as a mandatory challenger for a showdown with South African Southpaw Zolani Te, who is the regular WBO champion later this year. Ang kanyang nakaharap ay si Zolani Tete, ang kinatatakutang knockout artist mula sa Africa na may palayaw na The Last Born at kasalukuyang WBO Bantamweight World Champion. Si Tete ay hindi basta-bastang boksingero. Bukod sa pagiging 2 beses na world champion, hawak din niya ang record sa pinakamabilis na knockout sa isang world title fight. Tinapos niya si Siboniso Gonya sa loob lang ng 11 segundo. Isa siya sa pinakasikat at pinakamahusay na boksingero ng South Africa. Sa katunayan, pamilyar na ang kanyang pangalan sa mga Pinoy boxing fans dahil tinalo na niya ang 5 Pilipino bago siya nakaharap ni Casimero. Isa sa mga biktima niya ay si King Arthur Villanueva na natalo sa pamamagitan ng unanimous decision sa kanilang laban para sa WBO Interim Bantamweight title. Dahil sa kanyang impresibong record, kampante ang kampo ni Tete na madali lang nilang tatalunin si Casimero. Para sa kanila, isa lang itong pampadagdag sa listahan ng kanilang mga panalo bago nila harapin si Naoya Inoue. Sa katunayan, ayon kay Frank Warren ng Queensberry Promotions, nakaplano na ang laban ni Tete kay Inoue. Parang sigurado na silang mananalo ang African champion at hindi nila binibigyan ng tsansa si Casimero. Isang malaking insulto ito para sa kampo ng Pinoy fighter. Jean-Real Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm gonna break fighting Inoue. Mangarap na siya na lalaban kay Inoue. Dito sa akin lalaban, dito siya mababagsak. Parang inalis na nila ang kanyang pagkakataon na agawin ang titulo. Pero may ibang plano si Casimero. Ang laban ay ginanap sa Utilita Arena sa Birmingham, United Kingdom. Pangatlong depensa na ito ni Tete sa kanyang WBO Bantamweight belt. Bago ang laban, nangako pa ang African champion na patutulugin niya agad ang Pinoy boxer. Sa laban, bit-bit ni Casimero ang record na 29 na panalo, 4 na talo at 20 knockouts, habang si Tete naman ay may 28 panalo, 4 na talo, 21 knockouts. Sa unang round, sinubukan agad ni Casimero na basagin ang depensa ng kalaban, pero naglaro ng maingat si Tete. Sinamantala nito ang kanyang taas at haba ng mga braso para kontrolin ang laban mula sa distansya. Which is achievable, but the problem is then you have that uppercut. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue, who beat Nonito Donaire in that terrific fight, what was it, 3 weeks ago? It could have been Tete in the final had he been able to beat Donaire, but he pulled out of that Super Series with a shoulder injury. Last year it was that fight, last October, and that was that sort of fight, wasn't it? He won by about a 4 or 5 point margin, but he never really took any risks. He can stick in second gear, just pick you off and be happy with that. Well, fairly quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just whips it through. Sa pangalawang round, lalong naging kampante ang kampo ng African champion. Mukhang kontrolado na niya ang laban, habang si Casimero naman ay nag-aabang lang ng tamang tiyempo para makapagpatama ng solidong suntok.
quiet sort of opener, wasn't it? Tete just looks huge in comparison to Casimiro, which this is a little bit at the moment. Yeah, it is. And again, Casimiro trying to attack, but short little right hand there. That was half a hit. Ngunit sa round 3, nagbago ang takbo ng laban sa isang iglap. I'm the taller fight with the longer reach. I want to keep it long. You gotta try and bring it to me. Isang malakas na kanan ang pinakawalan ni Casimiro na nagpabagsak kay Tete. Nakabangon pa ang African champion pero halata sa kilos niya na hindi pa siya lubusang nakarecover. With a bot now, he's given it. And he's in trouble. He's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble, and the referee wants to look at him. He's allowing it to continue, but can Casimiro take him out here? It happens. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. It's unsteady. He's got to buy some time. Ilang sandali pa, isang kaliwa naman ang pinakawalan ni Casimiro, dahilan upang muling bumagsak ang kalaban. Sinubukan pa ni Tete na lumaban, pero hindi na siya nakaligtas sa sunod-sunod na matitinding suntok ng Pinoy fighter. Referee asking, is he okay? Casimiro wants to finish. Dahil dito, napilitan ng referee na itigil ang laban. Sa loob lang ng 3 rounds, tinapos ni Casimiro ang laban at kinuha ang WBO Bantamweight World Championship. And the big South African favourite suffers a defeat which was simply not expected nowhere. Sa panalong ito, napabilang siya sa listahan ng mga Pilipinong naging 3-division world champion. Dahil dito, naiset up ang laban na matagal nang inaasam ng mga fans, Casimiro vs Naoya Inoue. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa pandemya. Sa kabila ng matagal na paghihintay ni Casimiro sa Estados Unidos, hindi na siya hinarap ni Inoue. Sa halip, naghanap ito ng ibang makakalaban. Sa galit at pagkadismaya, ibinuhos ni Casimiro ang kanyang puwersa sa sumunod niyang kalaban. Ang undefeated knockout artist mula sa kanlurang Africa, si Duke Micah. This is what I've been looking for, because I know he's a good boxer, and this is what I'm fighting for, and I'm gonna bring the title back home to Ghana. Yung kalaban ko yan, pag matamaan ko yan, putol ulo yan. Kilala si Micah bilang isang matibay at malakas na boksingero, pero hindi ito naging sapat para kay Casimiro. Sa loob lang ng 3 rounds, pinatulog din niya ito, katulad ng ginawa niya kay Tete. Dahil sa kanyang impresibong panalo, lalong napaisip ang mundo ng boxing. May kakayahan nga ba si Casimiro na talunin ang tinaguriang monster ng Japan, si Naoya Inoue? Ano sa tingin niyo mga tol? Ipagpatuloy natin ang usapan sa baba. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga kababayang seaman, OFW at boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.